Lahat ay napatawa nang pumasok si Evelyn Santa Cruz, 13 taong gulang lamang at naka-ripped jeans sa abalang auto shop. Anak siya ng mekaniko at walang sino man ang kumukuha sa kanya ng seryoso. Si G. Reyes, ang pinong bihis na boss na naka-tailored suit, ay hinarap siya sa harap ng lahat upang ayusin ang isang misteryosong makina na hindi masolusyunan ng kanyang mga top engineer. Nakaon na ang mga kamera, handang i-record ang tiyak na kabiguan niya. Ngunit pagkabukas pa lang ng hood, tumalim agad ang tingin ni Evelyn. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na nagpatahimik sa lahat ng nasa loob. Walang nakaasahan sa revelasyong sasabihin niya. Bago tayo magpatuloy, pindutin muna ang like button at i-comment kung saan kayo nanonood. Malaking tulong ang suporta ninyo upang makapagbahagi pa kami ng mas maraming nakaka-inspire na kwento. Sige, simulan na natin. Kakasikat pa lang ng araw nang isuot ni Evelyn ang kanyang maluwag na hoodie at tahimik na pumasok sa Santa Cruz Auto Repairs. Ang shop na pag-aari at pinagtatrabahuhan ng kanyang ama sa loob ng higit 2 dekada. Gasgas na ang kanyang sapatos at may grasa na ang kanyang mga daliri kahit maaga pa, tanda ng pagtulong bago pa sumikat ang araw. Hindi siya dapat nandyan ngayong araw, para ito sa mga profesional. Dumating ang mga executive mula sa Wilcor Motors para sa isang formal na pagbisita. Malinaw ang sinabi ng ama niya, huwag siyang pupunta. Pero may kakaibang kutob si Evelyn. Parang may humihila sa kanya patungo sa garahe. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang kailangan niyang naroon. Eksaktong 8:00, dumating ang isang makinang itim na SUV. Bumaba si G. Reyes, suot ang isang mamahaling suit at makintab na sapatos. May suot pang sunglasses kahit nasa lilim ang shop. Tumigil ang lahat, walang nagsalita. Hindi basta boss si Reyes, siya ang legendary fixer ng Wilcor Motors. Kapag sobrang laki o komplikado ng problema, siya ang tinatawag. Maging ang mga mataas na opisyal ay sumusunod sa bawat utos niya. Ngayon, may dala siyang espesyal. Isang makina mula sa concept vehicle na hindi pa ipinapakilala sa publiko. Sabi, imposible raw itong ayusin. Mapanuring tumingin si Reyes sa garahe, halatang may pangmamaliit. Kasunod niya ang kanyang team, itinutulak ang isang plataporma na may takip na lona. Nang alisin nila ang takip, lumapit ang mga mekaniko, interesado, pero agad silang nalito. Kumutkot ng ulo ang isa, kumabit ng diagnostic tools ang isa pa, pero puro error ang lumabas. Walang may maintindihan. Nakatayo si Reyes, nakatawid ang mga braso at walang mabasang ekspresyon sa mukha. Sa gilid, tahimik si Evelyn hanggang sa tumama ang siko niya sa isang baldeng metal. Malakas ang tunog, kaya napatingin ang lahat sa kanya. Tumama ang matalas na tingin ni Reyes sa kanya. Nanlaki ang mata ni Evelyn, inasahan niyang pagsasabihan siya. Pero ngumiti lang si Reyes ng pakutya. Anak nino to? Tanong niya ng malakas. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay idinugtong niya, Sandali, ikaw yung anak ng mekaniko, di ba? Dahan-dahan siyang tumango. Tumingin si Reyes sa kanyang team at natawa. O mga Ginoo, aniya na may ngisi, dahil ni isa sa inyo ay walang ideya, bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ng prinsesita? Baka may mahiwagang kamay siya. Ano sa tingin ninyo? Nagtawanan ng kanyang grupo. Humakbang ang ama ni Evelyn, nag-aalala. Pero bago ito makapagsalita, mahinahong tinaas ni Evelyn ang kamay. Hindi siya nayanig sa tono ni Reyes, bagkus lalo siyang tumatag. Tahimik siyang lumapit, may dalang kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay tila tunog ng pintig ng puso. Wala siyang sinabi. Lumapit siya sa makina, hinaplos ang malamig na bakal at hinayaan ang instinct niya ang gumalaw. Tinuruan siya ng ama niyang basahin ang makina parang libro. Pero ito, hindi bulong, sigaw ang ibinibigay. Tiningnan niya ang manifold. Pagkatapos ang bahagi malapit sa fuel injector, kumunot ang noo niya. Lahat ay nakamasid. Inaasahan ang kanyang pagkakamali. Ngunit imbes, kalmado niyang sinabi ang hindi inaasahan, hindi sira ang makinang ito.
Tumigil ang lahat ng kilos sa shop. Nawala ang ngising kayabang-yabang ni Reyes. Matatag ang boses ni Evelyn, pinrograma ito para magpanggap na may sira. Nanlamig ang paligid, napanganga ang kanyang ama, nagpatuloy siya, ipinaliwanag na peke ang error codes, nakalup lang ang mga ito. May nagdisenyo ng makinang ito para lukuhin ang diagnostics, dagdag niya. Tahimik ang lahat, lumapit si Reyes, malamig ang boses. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Tanong niya. Dahan-dahang tumingala si Evelyn. Wala, sagot niya. Pagkatapos ng sandali, idinugtong, pero kung sino man ang gumawa nito, gusto nilang ubusin ang oras ninyo sa mga problemang wala naman talaga. Walang kumilos, hindi lang basta hula ang ginawa ni Evelyn. Sa loob ng wala pang isang minuto, nabuksan niya ang misteryo na ilang profesional ay ilang oras nang sinusubukang lutasin. At ang susunod niyang sasabihin ay yayanig sa buong shop, 5 segundong katahimikan, maging ang ilaw ay tila takot na umingay. Tinitigan siya ni Reyes, hindi na may pag-usisa, kundi ng isang mas mahirap basahin, duda na nakatago sa autoridad. Lumapit siya, halos magkalapit na ang mukha nila. Bumaba ang boses niya, parang banta. Inaakusahan mo ba ang mga engineer ko ng panlilinlang? Tanong niya. Mabagal ang bawat salita. Hindi umiwas ng tingin si Evelyn. Hindi siya umatras. Hindi ang mga engineer mo, sagot niya ng kalmado. May mas mataas pa sa kanila. Sa loob-loob niya, bumibilis ang tibok ng puso. Pero panatag ang kanyang boses. Wala siyang mga dokumento o ebidensya. Ngunit may taon ng karanasan at pakiramdam na hinasa ng paglaki sa garahe, hindi sa mansyon. Nagkatinginan ang team ni Reyes, halatang hindi komportable. Isa sa kanila, si Marvin, isang matandang technician na may mantsa ng langis sa damit at pagod na mga mata, ang unang bumasag sa katahimikan. Sir, aaminin ko, napansin ko rin pong paulit-ulit lang yung error code sa diagnostics kahit i-reset ko. Sabing may kaba ng isang mekaniko. Si Marvin iyon ang matandang technician. Parang may mali pero inakala ko lang na software glitch. Isang matalim na tingin mula kay Reyes ang agad nagpatahimik sa kanya. Tahimik na lumapit si Evelyn sa diagnostic tablet. Mabilis gumalaw ang kanyang mga daliri sa system. Tinap niya ang ilang nakatagong menu, pagkatapos ay iniikot ang screen para makita ng lahat. Tingnan niyo, sabi niya, nagre-reset ang loop kada 71 segundo. Hindi ito bug, sadya ito. Tinatago nito ang totoong nangyayari sa ilalim. Pagkatapos, nag-input siya ng sunod-sunod na command, mga shortcut na hindi nakikita ng karaniwang user. Isa itong sikreto, isang technique na alam lang ng taong may malalim na kaalaman sa system. Ilang saglit lang, lumitaw ang pangalawang diagnostic layer. Kasunod nito, isang maliwanag na pulang babala. Internal sabotage detected. Napasinghap ang lahat. May lumitaw na ikalawang mensahe, firmware tampering located, access originated from Wilcor headquarters. Nanahimik ang buong shop, tulalang nakatitig. Ang ama ni Evelyn, na hindi man lang gumalaw mula kanina, ay sa wakas lumapit. Evelyn, saan mo natutunan yan? Medyo nanginginig ang boses niya pero hindi siya umatras. Nung nakaraang tag-init, binuksan ko ang diagnostics app nila. Gusto kong maintindihan kung paano talaga ito gumagana, hindi lang kung ano ang pinapakita nito. Namutla si Reyes. Bigla siyang lumapit at hinablot ang tablet mula sa mga kamay ni Evelyn. Tinitigan niya ito na parang sumabog sa harapan niya. Wala na ang kumpiyansa sa boses niya. Ngayoy basag at manipis. Umalis ka, ngayon na. Pero huli na ang lahat. Sa likod ng shop, may isang batang empleyado na nakaabang, suot ang kulay abong Wilcor Motors Polo. May hawak siyang cellphone. Na-video niya ang lahat. Ang kumikislap na sabotage alert, ang mukha ni Evelyn at ang natulalang ekspresyon ni Reyes. Magvi-viral to, bulong niya. Itinaas ng ama ni Evelyn ang 2 kamay, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Huwag nating palalain, sigurado akong may paliwanag dito.
Pero huminga ng malalim si Evelyn. Hinarap niya ang buong silid. Hindi na nanginginig ang boses niya, matatag at malinaw na. Wala, sabi niya, walang paliwanag na makakaayos nito. May nagtago ng malaking problema at sinadyang pagtakpan ito, umaasang walang makakahalata, ni hindi nga ako dapat nandito ngayon, hindi yun aksidente. Nagkatinginan ng Wilcor team, kita ang pag-aalinlangan sa mga mata nila. Unti-unting nawawala ang tiwala sa pamunuan. Parang ramdam mong gumuho ang pundasyon. Hindi na intimidating si Reyes. Ang mamahaling suit niya ay hindi na makapangyarihan, parang armor na hindi na kasya. Biglang bumukas ang harapang pinto ng garahe. Pumasok ang isang babae na naka-navy blue pantsuit. Sinundan ng dalawang lalaking may suot na federal security badge. Matatag ang tindig niya. Tumunog ang takong sa semento. Kumislap ang badge niya sa ilaw, Federal Transportation Safety Commission. May natanggap kaming anonymous report tungkol sa prototype na binago at pinekeng engine data. Seryoso niyang sabi. Nasaan ang unit? Napatingin lahat kay Evelyn. Itinuro niya hindi ang makina kundi ang lalaking nagtangkang ipahiya siya 1 oras lang ang nakalipas. Bumuka ang bibig ni Reyes pero walang lumabas na salita. Lumapit ang ahente kay Evelyn. Sino ang nakatuklas nito? Tanong niya. Saglit na nag-alinlangan si Evelyn, ngunit pagkatapos ay sumagot siya, mahinahon pero malinaw. Ako po. Ang isang pangungusap na yon ay umalingaw-ngaw sa buong shop na parang kulog. Ilang segundo ang lumipas, walang kumikilos. Tinaas ng ahente ang kilay, hindi sa pagdududa kundi sa pagkilala. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang team. I-secure ang unit, utos niya. Kunin ang buong data copy. Walang lalabas sa pasilidad na ito. Tahimik na pagkataranta ang bumalot sa buong paligid. Nag-vibrate ang mga cellphone, may mga nagbubulungan. Yumuko si Marvin sa isang kapwa mekaniko at mahina niyang sinabi, binuwag lang ng batang yan ang buong imperyo. Pilit bumalik sa kontrol si Reyes, pawisan na. May pagkakamali, hindi siya konektado sa amin. Wala siyang clearance para i-access ang system. Labag ito sa patakaran. Dapat siyang paalisin agad. Pero hindi man lang siya tiningnan ng ahente. Baka hindi siya authorized, sagot niya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman ang lahat ng ito. Dapat nga pasalamatan ninyo siya. Bubukasan na ulit ang bibig ni Reyes pero walang salitang lumabas. Nagtigas ang panga niya. Tumitig kay Evelyn, hindi na may autoridad kundi may mas madilim na emosyon. Takot, puot, kapangyarihang unti-unting nawawala, ramdam yon ni Evelyn. Alam niyang may nabuksan siyang mas malaki kaysa sa inaakala niya. Nanginginig ng kaunti ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nagawa niya. Hindi lang siya basta nakakita ng flaw, isinapubliko niya ang isang mapanganib na lihim ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa industriya. Lumapit ang kanyang ama, mababa ang boses. Evelyn, hindi mo pa alam kung anong nasimulan mo. Hindi nila makakalimutan to. Ayokong makalimutan nila, mahinang tugon niya. Gusto kong ayusin nila. Just then, may isa pang itim na SUV ang dumating sa labas. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang isang lalaki na naka-dark blue na overcoat, sinundan ng 2 pang federal agents. Puti na ang kanyang buhok, matalas ang kanyang mga mata, kumakalkal ng paligid. Tahimik siyang naglakad, may bitbit na autoridad na hindi kailangan ng salita. At muling nanahimik ang buong garahe habang siya'y papasok. Evelyn, tawag ng lalaki, kalmado at pantay ang boses. Tumango si Evelyn, halatang kinakabahan habang sinusubukang patatagin ang paghinga. Ako si Director Ramos, sabi niya, mula sa Department of Transportation. Tiningnan niya si Evelyn ng diretso sa mata. Nadiskubre mo ang isang firmware manipulation pattern na maaaring magdulot ng pagkasira ng makina habang umaandar sa matataas na bilis. Ang ganitong uri ng problema pwedeng pumatay.
Ngayong araw, may mga buhay kang nailigtas. Napakurap si Evelyn, hindi makapaniwala. Ginawa ko lang po kung ano ang pakiramdam na hindi tama. Ang instinct na yan, sagot ni Ramos, mas mahalaga pa kaysa sa kalahati ng mga engineer na nakatrabaho ko. Sa likod niya, may inabot na tablet ang isang ahente. Sinaliksik niya ito sandali, pagkatapos ay muling tumingin kay Evelyn. Ikaw ba ang nag-reverse engineer ng diagnostic system mag-isa? Tumango siyang muli. Tahimik siyang pinagmasdan ni Ramos pagkatapos ay nagsalita. Ang team namin, 7 buwan nang sinusubukang i-decode ang firmware signature ng Wilcor. Na-decode mo ito sa loob ng 2 minuto. Sandaling tumigil siya. Gusto kitang alukin ng isang bagay. Napatingin si Evelyn sa ama niya na nakatayo sa gilid, halatang gulat pero punong-puno ng pagmamalaki. Isang federal research internship, patuloy ni Ramos. Buong clearance. Sa Washington kababatay, makikipagtrabaho sa mismong mga top analyst namin. Sagot namin lahat, pamasahe, tirahan, pati edukasyon mo. Binuka ni Evelyn ang bibig pero walang lumabas na salita. Hindi ka napapahamak, dagdag ni Ramos, pero maaari kang manganib. Gagawin ng Wilcor ang lahat para burahin ito. Hindi gusto ng mga makapangyarihang tao na nabubunyag sila. Kaya ang alok na ito, proteksyon mo rin. Sa wakas, nakapagsalita si Evelyn. Hindi ko po intensyon na makakuha ng trabaho. Gusto ko lang tulungan ang tatay ko. At yan mismo ang dahilan kung bakit gusto ka namin, sagot ni Ramos. Pero bago siya makasagot pa, isang sigaw ang lumitaw mula sa likod ng silid. Sinungaling siya. Lahat ay napalingon. Si Mr. Reyes lumalapit muli. Sa pagkakataong ito, hawak niya ang isang dokumento. Ito ang transcript niya sa high school, anunsyo niya. Walang college degree, walang lisensya, walang formal na training. Papayag ba kayong isang teenager ang magpahiya sa buong industriya? Base lang sa pakiramdam at app na gawa sa bahay? Nanatiling nakatayo si Evelyn nanlalamig. Sa unang pagkakataon, may bakas ng pagdududa sa ilang mukha sa paligid. Pero si Director Ramos ay hindi natinag. Tumingin siya mula kay Reyes papunta kay Evelyn. Tapos ay marahang bumunot ng sobre mula sa loob ng coat niya. Tapusin na natin ito, sabi niya. Mula sa bulsa, inilabas niya ang isang selyadong envelope. Nasa loob nito ang isang encryption puzzle na 2 taon nang hindi maresolba. Firmware level ang komplikasyon nito. Kahit ang mga top analyst namin ay hindi ito malutas. Maingat niyang inilapag ang sobre sa mesa. Tumunog ang bahagyang tap na parang nagpalalim ng tensyon sa buong silid. Sige, wika niya, lutasin mo. Bumigat ang katahimikan sa garahe. Tinitigan ni Evelyn ang sobre at dahan-dahan itong kinuha. Pakiramdam niya ay mas mabigat ito kaysa sa tunay nitong bigat. Lahat ng nasa loob, mga ahente, engineer, security, pati ang lalaking pilit siyang pinabagsak, ay nakatingin sa bawat kilos niya. Hindi na ito simpleng patunay ng galing. Ito na ang pagsubok kung may karapatan siyang nandoon. Marahil, ito rin ang magiging susi para mabuhay siya pagkatapos ng lahat ng ito. Inilabas niya ang papel, siksik ng hex codes at mga numero. Malinis, detalyado, uri ng code na hindi malutas ng supercomputer at mga cryptographer ng pamahalaan. At ngayon nasa kamay niya, nakatawang nakahalukip-kip si Director Ramos. Walang pressure, pero lahat ay nakataya rito. Tahimik si Evelyn. Inilabas niya ang kanyang telepono, hindi para maghanap ng sagot, kundi para buksan ang diagnostic tool na siya mismo ang bumuo sa gitna ng mga gabing walang tulog. Hindi ito magara pero mabilis. Ginawa gamit ang instinct. Ipinasok niya ang sequence. Sa likod niya, malakas ang pag-ismid ni Reyes. Katawa-tawa, sigaw nito. Phone app? Ang code na yan kayang patumbahin ang buong government systems at hinahayaan niyo ang bata na maglaro gamit ang laruan?
Narinig ni Evelyn pero hindi niya pinansin. Habang nagpoproseso ang app, sinundan niya sa isip ang lohika. Piraso-piraso at biglang nag-click sa isipan niya. Ang code ay hindi pader kundi salamin. Ipinapakita nito ang lohika ng nagbabasa. Iyon ang patibong. Iyon ang pagkakamali. Pinagmumukha nitong komplikado ang simpleng panlilin lang. Ang karamihan ay sumusuri nito gamit ang tradisyonal na pananaw. Pero si Evelyn hindi galing sa tradisyon. Ang pagkatuto niya ay galing sa karanasan, sa likas na pagkamausisa at sa napakaraming oras na ginugol sa garahe, hindi sa mga textbook. Binuksan niya ang raw hex editor at manumanong nirecompile ang isang seksyon ng code. Nakatago sa gitna ng mass ay isang paulit-ulit na linya na hindi dapat naroon. Lumilikha ito ng infinite loop, isang patibong na nagpapanggap na katalinuhan. Binura niya ito. Agad, bumaluktot ang code sa sarili nito at naging malinis, mababasang data. Tumahimik ang lahat. Inabot ni Evelyn ang output kay Director Ramos. Maingat niya itong tiningnan. Bahagyang lumaki ang mga mata niya habang iniikot ito para ipakita sa kanyang team. Lumapit ang isang ahente. Iyan na yon, bulong niya. Iyan ang seed key, nabuksan niya ito. Napaatras si Reyes, parang biglang umuga ang lupa sa ilalim niya. Bahagyang bumuka ang bibig ni Reyes, ngunit walang lumabas na salita. Nag-iba ang ekspresyon niya, unay gulat, sumunod ay kahihiyan, at sa huli galit. Tahimik ngunit may bigat na autoridad, humarap sa kanya si Director Ramos. Isang sibilyan lang ang nakitang mong nakalutas ng encryption na buong departamento mo ay hindi mabuksan sa loob ng 2 taon. Baka sa susunod, mag-isip ka muna bago mo sabihing walang kwenta ang isang tao. Nararamdaman ni Evelyn ang kamay ng kanyang ama sa balikat niya, mahinahon, matatag. Puno ng pagmamataas, kumislap ang mga mata nito, hindi sa lungkot kundi sa labis na karangalang makita ang sariling anak na nalampasan ang mga eksperto na noon pa man ay tila hindi siya pinapansin. Pero hindi pa tapos ang lahat. Muling humarap si Ramos kay Evelyn. Opisyal ka ng national asset, aniya. Maaaring hindi mo pa lubos maintindihan ang bigat nito ngayon, pero nangangahulugan ito ng proteksyon. Magbabago ang mundo mo, mabilis. Tumango si Evelyn, pilit pa ring iniintindi ang lahat nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe, walang pangalan, hindi pamilyar ang numero. At ang teksto, maikli malamig. Hindi mo dapat ginawa yon. Nanlaki ang mga mata niya at agad niyang ipinakita ito kay Director Ramos. Natahimik ito at agad ipinasa ang telepono sa isang ahente. I-trace, ngayon na. Anong nangyayari? Tanong ni Evelyn. Bumaba ang tono ng boses ni Ramos, halos pabulong. Walang rehistro ang numerong yan, walang digital trail. Kung sino man ang nagpadala, alam nilang nandito tayo, pinapanood nila tayo. Sa labas ng garahe, dahan-dahang dumaan ang isang delivery truck, masyadong dahan-dahan. Napansin ni Evelyn ang driver, nakasuot ng madilim na salamin, may headset, walang reaksyon sa mukha. Hindi man lang tumigil, dumaan lang at nawala sa kanto. Nag-radio ang isa sa mga ahente. Posibleng surveillance unit, i-activate ang Security Protocol Alpha, i-lock ang perimeter. Biglang tumunog ang mga alarma sa 4 na sulok ng gusali. Bumagsak ang mga steel door na isara ang buong garahe. Muling humarap si Ramos kay Evelyn. Mabigat ang ekspresyon, ang tono, malamig, matalim. Hinila mo ang isang hibla na konektado sa mas mapanganib na bagay kaysa maling code. May nabunyag kang matagal na nilang ibinaon at gagawin nila ang lahat para manatiling nakatago ito. Tinitigan ni Evelyn ang nakasarang mga pinto saka tumingin sa lalaking unang nagbigay sa kanya ng hamon. Ano na ang susunod? Tanong niya. Huminga ng malalim si Ramos. Ngayon, pupuntahan ka nila. Biglang kumurap ang mga ilaw sa kisame, isang maikling pitik pero sapat na. Agad nagbunot ng baril ang lahat ng ahente. Sumigaw si Ramos sa kanyang headset, pinagmamasdan ang paligid.
Hindi gumalaw si Evelyn. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ilang oras lang ang nakalipas, isa lang siyang batang babae sa garahe. Ngayon, isa na siyang target. Mabilis na tumalikod si Ramos. Alis tayo. Ngayon na, kompromiso na ang lokasyong ito. Pumagit na ang kanyang ama sa harapan niya. Nagpoprotekta. Saan niyo siya dadalhin? Sa classified safe house, sagot ni Ramos. Iyon lang ang paraan para manatili siyang ligtas. Ang nagpadala ng mensahe, konektado sa isang covert program na akala namin ay matagal nang isinara. Tumigil siya, mabigat ang tinig. Mukhang nagkamali kami. Mabilis na inilabas si Evelyn sa likurang bahagi ng garahe kung saan naghihintay ang isang makintab na itim na SUV. Pagkasakay niya, agad itong sumibat. Halos hindi makahinga si Evelyn. Bawat ikot ng gulong, pakiramdam niya ay humihila sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili. Sa tapat niya, binuksan ni Ramos ang isang reinforced na case at inilabas ang compact tablet. Inabot niya ito kay Evelyn. Ang nakrack mo ay hindi lang lumang code. Binuksan nito ang access sa isang nakalimutang proyekto, classified, off the record at kilala lamang ng ilang piling tao. Tinawag nila itong Project Sandstorm. Tahimik siyang pinagmasdan ni Ramos. 8 tao lang ang nakakaalam sa eksistensya nito. 6 ay patay na, 1 ay nawala. At ngayon, may nagtatangkang buhayin ito. Nanginginig ang kamay ni Evelyn habang binubuksan ang file, pero hindi simpleng code o schematic ang nakita niya. Isang kumpletong blueprint, isang AI defense system na kayang kontrolin ang lahat ng critical infrastructure ng bansa. Mga nuclear facility, military satellites, armed drones, banking networks, lahat. At doon niya nakita ito, ang AI ay may pangalan Project Malakay. At ayon sa tablet, ang solusyon niya ang nagpagising dito. Mahinang boses ni Evelyn. Ibig sabihin, ako ang nag-activate nito? Tumango si Ramos. At alam na nito kung sino ka. Bago pa siya makasagot, biglang huminto ng marahas ang SUV. Na-trace na tayo, sigaw ng driver. Isang itim na drone ang bumagsak mula sa langit at sumabog sa likod ng sasakyan. Isang apoy ang sumunod na siyang nagtulak sa SUV sa unahan. Sumalpok ang ulo ni Evelyn sa sandalan. Umikot ang lahat. Binuksan agad ni Ramos ang pinto at hinila siya palabas kasabay ng pag-ulan ng bala mula sa bubong. Gumalaw! Dalhin siya sa fallback point, Charlie! Sigaw niya. Pinalibutan ng mga ahente si Evelyn, nagsilbing panangga habang tumakbo sila papunta sa makitid na eskinita. Kasunod ang ama niyang hirap na sa paglakad, napilay mula sa pagsabog. Tapos, nadapa. Tay! Sigaw ni Evelyn. Hinawakan siya ni Ramos. Hindi tayo pwedeng huminto, wala na tayong oras. Pero pumiglas si Evelyn at bumalik. Isang drone ang muling umalingaw-ngaw sa taas. Papalapit, may nakakamatay na pulang ilaw. Biglang dumating ang ikalawang itim na SUV. Humarurot ito at sinalpok ang drone mula sa ilalim. Binasag ito sa ere. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Matangkad, matalim ang mga mata, malamig na bughaw ang tingin, at suot ang mahabang kayumangging coat na umalon sa hangin parang watawat. Nagtagpo ang mga mata nila ni Evelyn. Nagbago ang lahat mula nang ginawa mo ang hakbang na iyon, aniya. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Ngayon, agad tinaas ni Director Ramos ang kanyang armas. Sino ka? Hindi man lang kumurap ang lalaki. Yung hindi mo kailanman sinabi sa kanya, kalmado niyang sagot. Ako ang ikapito. Namutla si Ramos. Hindi pwede, patay ka na dapat. Ngumiti ang lalaki. Mahina, puno ng alam. Pero heto ako. Nabigla si Evelyn. Tumingin siya kay Ramos tapos sa estranghero. Naghati ang instinct niya. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay. Gusto mong malaman ang totoo? Ang buong katotohanan? Tanong niya. Sumama ka sa akin dahil ang susunod na 24 na oras ang magpapasya kung sino ang magkakaroon ng kapangyarihan. Lumakas ang ugong ng paparating na mga drone.
Nagsimulang kumislap ang mga pulang ilaw sa kalangitan ng lungsod, papalapit ang kaguluhan. At si Evelyn nasa gitna na ng lahat ng ito. Sa itaas, kumurap ang mga ilaw ng lungsod. Ang liwanag nila ay parang nabibigatan sa paparating na bagyo. Ramdam ni Evelyn sa buto niya, ang mundo'y paikot na sa kaguluhan. Ang lalaking may brown coat ay tila estatwa, kalma, handa. Parang alam niya kung ano ang susunod. Palapit na ang team ni Ramos, pero ang kumpiyansa ng estranghero ay tila kutsilyong bumaon sa ingay. Tumingin si Evelyn sa kanyang ama. Tumango ito, walang salita, tanging pagtitiwala. Lumapit si Evelyn at inabot ang kamay ng lalaki. Matatag ang pagkakahawak nito. Ipakikita ko ang lahat, sabi niya, pero pag nakita mo na ang katotohanan, hindi ka na makakabalik. Sa ilalim ng lungsod, sa isang high-tech na underground bunker, nabuhay ang mga screen, mga mukha na hindi pa nakita ni Evelyn, mga dokumentong may tatak na Sandstorm at Malakay. Ang ipinakita sa kanya ay hindi teorya, totoo ito. Isang makapangyarihang AI system na orihinal na ginawa upang ipagtanggol ang bansa ay lumihis ng landas. Ang dating tagapagtanggol ay naging banta. Binuksan mo ang susi na maaaring baguhin ang lahat, sabi ng lalaki. Kayang iligtas ng sistemang ito ang milyon o wasakin sila. At ngayon, ikaw lang ang makakagabay dito. Ang utak mo, ang paraan ng pagtingin mo sa patterns, ikaw lang ang maaaring kumonekta rito. Ang bigat ng responsibilidad ay parang bundok sa balikat ni Evelyn, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may unti-unting umusbong, isang tahimik, matinding apoy. Hindi na lang siya basta batang marunong mag-ayos ng makina, siya na ngayon ang huling linya ng depensa. Lumipas ang mga oras, nag-training siya, natuto, naghanda. Habang ang mundo sa ibabaw ay nasa bingit, may bagong puwersang hinuhubog sa ilalim, isang lakas na handang bawiin ang kontrol. Hanggang dumating ang sandali, nakatayo si Evelyn sa harap ng control panel. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Matatag ang tingin at ang puso niya naglalagablab sa kalinawan. Desisyon niya ito, pinindot niya ang buton. Sandaling tumigil ang mundo, walang tunog, walang galaw. Tapos biglang nagliwanag ang screen, hindi dahil sa alarma o data stream, kundi dahil sa isang tinig. Hindi ito tunog makina, mainit, buhay. Kamusta Evelyn? Sabi nito. Handa ka na ba? Sa labas, tumigil sa ere ang mga drone. Huminto ang putukan. Napatigil ang kaguluhan. Parang mismong oras ay nakikinig. Ang makinang dati di maayos na ayos. Ang mundong nasa bingit ng bangin, naiahon at walang babalik sa dati. Pero ito pa lang ang simula. Maraming salamat sa pagsama sa hindi malilimutang kwento na ito. Ang kwentong ito ay ginawa para akitin ang iyong imahinasyon, gisingin ang iyong pag-uusisa at hilahin ka palapit sa isang mundong mahirap iwanan. Kung ikaw ay kinilabutan, na-inspire o naantig, ipakita ang suporta mo, i-like ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na lumalagpas sa inaakala. I-share ito sa mga naniniwalang kahit sino, kahit yung di mo inaasahan, ay maaaring maging bayani. Ang kwento ni Evelyn ay paalala, ang tunay na kapangyarihan ay hindi palaging mula sa posisyon, diploma o kasikatan. Minsan, nakatago ito sa mga taong hindi natin pinapansin, manatiling nakaantabay, buksan ang mata, patalinuhin ang isip at maghanda para sa susunod na pakikipagsapalaran.